Bakit nga ba may babala rito ng isang crush ngayon para kay XRP? Ayan, sabi rito, hindi lang ito basta-basta na price crush, big crush, or malakihang pagbagsak daw ng presyo. Kaya yan mga ka-crypto, kung iniisip po ninyo na tahimik lang ang market ngayon, mag-ingat po tayo. Dahil ayon po sa crypto analyst na si Zach Rector, may paparating raw na event o isang kaganapan na pwedeng magdulot ng malaking short-term crash. Hindi lang kay Bitcoin, kundi lalo na kay XRP. Ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi po chismis. Hindi lamang po chart, kundi macro decision mula sa Bank of Japan. Sa gitna ng paghahanda ng Japan sa Japan na magtaas po ng interest rates, naniniwala si Rector na underestimated ito ng maraming retail investors. At kapag mali po ang positioning ng market, kadalasan ang kasunod ay mabilis at saka masakit na pagbaba. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan, ano nga ba ang papel ng Bank of Japan sa galaw ng crypto market? Para maintindihan natin ito, kailangan po nating balikan ang role ng Japan sa global liquidity. Sa loob po ng maraming taon, ang bansang Japan ay kilala sa ultra-low interest rates. Ibig sabihin, mura ang manghiram ng pera. Kaya maraming kapital ang dumadaloy sa risk assets tulad po ng stocks at saka crypto. Kapag mababa po ang rates, mas aggressive ang mga investors. Pero ngayon, inaasahan na magtataas po ang Bank of Japan ng 25 basis points ngayong December policy meeting. Para kay Zach Rector, kahit price in na raw ito sa balita, hindi pa fully handa ang crypto market sa epekto nito sa liquidity. Ngayon ay bakit po ba delikado ang interest rate hike para kay XRP? Ayon po rito kay Rector, tuwing humihigpit daw ang monetary policy, unang tinatamaan ang leverage heavy markets tulad po ng crypto. Kapag tumaas po ang rates, tumataas din ang funding cost, bumababa ang risk appetite at nagsisimulang magsara ng positions ang mga traders. Sa mga nakaraang rate hikes ng Bank of Japan, nakitaan natin ng halos 20% drawdown itong si Bitcoin. Pero sa XRP, mas masakit ang kanyang naging bagsak. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mas volatile po siya sa liquidity shocks. Kapag sabay-sabay pong lumabas ang leverage traders, dito po nagsisimula ang chain reaction. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng historical pattern ayon kay Zach Rector? Hindi po ito unang beses na nagbabala si Zach Rector. Base po sa kanyang analysis, tuwing may rate hike ang Bank of Japan, sumusunod ang isang malinaw na pattern. Una ay ang tightening ng liquidity. Pangalawa ay ang unwinding ng leverage. Pangatlo ay ang biglaang pagbagsak ng presyo. At nitong mga nakaraang cycle, si XRP po ang isa sa pinaka-apektado. Kaya malinaw po ang kanyang punto. Hindi ito tungkol sa fundamentals ni XRP, kundi sa macro pressure na pansamantalang bumibigat sa buong market. Kaya kapag hindi mo ito naintindihan, madali ka pong magpanik. Ano naman po ang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin nito ay bearish na ang long-term future ni XRP? Dito nagiging malinaw po ang mensahe ni Rector. Ang kanyang babala ay short-term, hindi po long-term. Hindi po niya sinasabing sira na ang foundation ni XRP. Hindi po niya sinasabing nawawala ang adoption o ang institutional interest. Ang sinasabi po niya, kapag nagkaroon ng macro-driven crash, huwag itong ihalo sa narrative na patay na ang asset. Para sa kanya, ang ganitong pagbaba ay liquidity event, hindi value destruction. At malaking pagkakaiba po ito sa mata ng matalinong investor.
Ngayon ay paano naman po nagiging opportunity ang isang posibleng crush? Para kay Rector, yan, Zach Rector, ang crush ay hindi po kaaway ng handa. Kapag alam mo kung bakit bumabagsak ang market, mas nagiging malinaw kung kailan papasok. Ang mga malalaking institutions, hindi po natatakot sa volatility. Hinahanap po nila ito. Kapag ang dahilan ng pagbaba ay interest rates at saka liquidity shift, mas nagiging attractive ang presyo para sa long-term accumulation. Kaya ang payo po niya sa mga XRP holders, huwag magulat kung bumaba sa XRP. Mas mahalaga po ang tanong na handa ka ba kapag dumating ang pagkakataon. Ngayon ay ano po ang dapat nating ihanda bilang mga investors ngayon? Ayan, sa panahon po ng ganitong macro uncertainty, ang pinaka-importante ay expectation management. Huwag po tayong umasa na laging pataas ang chart. Huwag po nating isipin na immune si XRP sa mga global decisions. Ang Bank of Japan ay isa po itong major liquidity driver. Kapag gumalaw po sila, gumagalaw ang mundo ng finance. Kaya ayon po kay Rector, ang mga investors na may malinaw na plano, malinaw na risk management, at saka malinaw na time horizon ang siyang makikinabang. At ang mga walang plano naman, sila ang unang tinatamaan ng takot. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan, napakalinaw po ng mensahe rito ni Zach Rector. Ang paparating na galaw ng Bank of Japan ay maaari pong magdulot ng short-term pain kay XRP. Yan, masasaktan daw si XRP ng pansamantala. Yan, pansamantala lang naman po. Pero hindi po nito binabago ang long-term narrative. Ayan. Kaya wala pa rin pong pagbabago sa pangmatagalang pananaw rito. Ang tanong ay hindi kung babagsak ba ang presyo. Ang tanong ay kung naiintindihan mo kung bakit. Dahil kapag alam mo ang dahilan, hindi ka natitinag ng volatility. Kaya para po kay Zach Rector dito, ang isang handang investor ang siyang laging nauuna. Sa crypto, ang hindi po handa ay ang kadalasang nagbabayad ng presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.